Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan at eto, pag-usapan natin mga kababayan, no? Makukulong nga ba etong mga bilyar? Nako, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ayan, shoutouts pala sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana dyan sa mga nanonood sa ating video ngayon. Ayan, medyo maliit lang yung ating intro ngayon. Short intro lang tayo ngayon mga babae. May mga nagre-reklamo kasi ang haba daw ng intro natin. Ayan, iksian na lang natin. Okay, so ito mga babayan, no? Nako. Mainit na mainit din ngayon ang mga bilyar, mga babayan, no? Dahil nga makakasuhan nga ba sila, mga babayan? Dahil meron pong matinding pasabog, no? Etong Las Piñas Representative Santos, mga babayan. Dahil sinasabi po, no, kayo po ba, no, sang-ayon dito na ang mga bilyar o yung mga ari-arian po ng mga bilyar ay nakikinabang sa River Drive Project, mga babayan, no? Actually, ito yung matagal ng usapan ugong-ugong, mga babayan, no? Hindi natin alam kung totoo, no? Ewan ko kung paniniwalaan nyo rin, no? Na sinasabi nga na itong mga bilyar, kasi alam natin na nagde-develop sila, diba? So, ayon sa mga chismis-chismis dati, bumibili raw sila ng mga lupa, no? Mga lupa na mura lang, syempre, mga bukid, ganyan, no? Mga lupa na open, 'di ba? Pero nasa gitna ng kawalan, mga kababayan, no? Pag sinabi nating gitna ng kawalan, walang kalsada na papunta doon sa lugar na 'yon, 'di ba? Walang alam niyo, walang means of transportation para makapunta o na certain na area, no, doon sa lupa na binili nila, mga kababayan. Kaya umuugong-ugong kasi no, yung mga bali-balita dati, no, dahil nga pag nagkaroon sila ng mga ganyan lupa, no, mga subdivision na pinatatayo nila, nagkakaroon po, no, ng mga road projects na dadaan doon mismo sa lupa nila. Doon mismo sa harapan, kung hindi man doon sa loob ng property na yun o ng lupa na yun, doon daw mismo sa harapan ng subdivision na pinatayo ng mga bilyar. Totoo po kaya yun? No, ano sa palagay ninyo, no? Ito po kasing ating pinag-uusapan ngayon ay konektado dito, no, sa balita na to. Na ito raw po mga ari-arian ng mga bilyar ay nakikinabang sa River Drive Project na pinagawa po nila. Tako, eto na naman. Eto, no, ano, sa palagay ninyo, totoo ba? No, na yung mga proyekto ng pinapatayo nila ay makikinabang yung mga properties na ipinatayo nila. Let's say, meron dyang mall, meron dyang grocery, something. May especially yung mga subdivision, 'di ba, mga kababayan? Ang masakit niyan, ang ginamit, no, sa pagpapagawa ng mga kalsada na 'yon, no, pera ng gobyerno o pera ng taong bayan. Oh. Bakit nakinabang sila? Ganito kasi, for example, bumili sila ng isang lupain, no, malawak, hektarya. Paano kung 1,000 per square meter lang, mga babayan? Kasi nga, nasa gitna ng kawalan walang kalsada, diba? Pero pag yan po ay napatayuan ninyo o napagawaan ng kalsada, no, yung lupa na nabili na yan, at meron na pong kalsada, no, na makakadaan yung mga sasakyan, magkakaroon ng means of transportation, o in short, may access, mga babayan. Yung 1,000 per square meter po na yan, pwedeng maging 5,000 per square meter o baka mas mahal pa. No? Imagine ninyo, ganun kalaki
no, ang tutubuin ng lupa na binili na yon. Pero yung pong naging way para lumaki yung halaga ng market value ng lupa na yon, ang ginamit, no, sa pagpapagawa ng mga kalsada ay pera ng gobyerno. Yun ang masakit doon. 'Di ba? Kung totoo man. 'Di ba? So ito, panoorin natin itong balita na to, mga babayan. Right? Kasunod ng anunsyo ng ombudsman na iimbestigahan ang mga Villar, nasisilip muli ang ilang proyekto ng gobyerno at kung paano nakinabang dito ang ilang ari-arian ng pamilya. Di ba? Ang ilang ari-arian po ng pamilya Villar, mga babayan. Ilang dyan ang Zapote River Drive Project na imbes na makatulong kontra baha ay nagpakipot pa umano sa ilog ayon sa kinatawan ng Las Piñas. Yun ang masaklap doon. No? Imbis na makatulong, mga babayan, nakasama pa. Diba? Nagpagawa sila nung nung kalsada No, nung una, pagkakaintindi ko, parang lang parang bike lane lang or daanan lang ng tao tsaka ng mga bike. No, pero kung makikita ninyo, double lane na ata yung Liliit talaga. No? Liliit yung ilog, mga babayan. At imbis na malaki yung dadaanan ng tubig baha pagka umulan, mas maliit. Kaya ang tendency, mga babayan, aapaw ang tubig dun sa ilog. Bakit? Hindi na niya kayang i-accommodate yung volume ng tubig, no, na dapat kayang-kaya niyang i-hold. No, ang tendency niyan, aapaw, no, yung tubig doon sa ilog. At yun na, magkokos na ng baha. Hindi lang sa kalsada, maging doon sa mga, let's say, sa mga bahayan, no, sa community, sa komunidad na nakapaligid po, no, na malapit doon sa ilog na yon. Di ba? Yun yung masamang epekto nun. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Nakita mo yung river wall. Tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ito ang pahayag kahapon. Yun yung masaklap Di ba? Sino ba ang gumastos? Gobyerno o sila? Di ba? Kaso government project, mga babayan Tapos nakinabang ari-arian din nila, di ba? Po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa mga proyekto ng gobyerno na nagdulot umano ng pakinabang sa mga ari-arian daw ng pamilya Villar. Ito ang dati nang ipinupunto ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Ang River Drive Project dumaan aniya sa ilang ari. Two lane na, mga babayan. Di ba? Imagine ninyo, maliit na yung ilog. Pero kung yung sinasabi na parang bike lane lang, maliit lang. So malaki pa sana yung masasakop ng ilog na to. Malaking volume ng tubig, no, yung pwedeng ma-accommodate niyan. Diba? Kaso naging naging two lane na, no? Passable para sa mga dalawang sasakyan, mga babayan. Diba? At konkreto pa. Yun yung matindi ron. Ari-arian ng mga Villar. Yung mga creeks namin dito, nilagyan din ng kalsada. O papunta din doon sa mga establishment at mga subdivisions nila. Diba? Yun yung sinasabi natin. Diba? Ang lupa na nagkakahalaga ng 2,000 to 3,000 pesos per square meter. Pag nilagyan mo ng kalsada yan, nilagyan mo ng isang connecting bridge papunta sa isang malaking lungsod, definitely, tataas ang presyo ng mga lupa mo. Yun. Di ba? Exactly. Yun yung sinasabi natin. Di ba? Yun yung sinasabi natin. No? Di ba? Na kapag nagkaroon ng kalsada yan, tataas yung halaga ng lupa. Tataas yung halaga ng property. So, sino ba nakinabang? Di yung mga Villar. Ganun lumalabas. Ipinakita ni Santos ang isang bahagi ng River Drive kung saan din matatagpuan ang isang residential village na pag-aari umano ng mga Villar. Ito, isa sa mga subdivision nila kung saan nag-benefit sa access yung kanilang subdivision. Diba?
Ilog to. Itong tinatayuan natin, ilog. Oo. Ayon sa kongresista, ang ilog naging makipot dahil sa ginawang kalsada sa gilid nito, kaya hindi umano nakatulong sa baha. Nitong July, Yan na. bumaha sa lugar dahil sa kulang dala ng habagat. Pwede mo lang gamitin sa mga main rivers dito sa urban areas para linisin lang ang river ay 3 meters lang. At lumalabas dito yung sukat ng easement doon sa River Drive na dapat ay 3 meters ay umabot na mga 8 hanggang 10 meters. Dagdag pa ni Santos, makikipagtulungan siya sa Ombudsman at sa ICI sa investigasyon sa proyekto na ani ay isa lamang sa marami umanong proyekto ng gobyerno na posibleng napakinabangan ng Villar Properties. Nako. Hininga namin ang reaksyon ng pamilya Villar, pati na sina Senador Mark at Camille Villar, pero wala pa silang payag. Nauna nang dinepensahan ni dating Senadora Cynthia Villar ang Las Piñas Zapote River Drive Project na isa raw flood control at traffic decongestion project upang ma-rehabilitate ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa baha. Hindi lang sa Las Piñas kundi maging pati na rin sa Parañaque, Muntinlupa at Cavite. Kasama rin daw sa pangunahing layunin ng proyekto na makapagbigay ng alternatibong daan para maibsan ang traffic. Ipinakita raw nila sa proyektong ito na kapakanan ng nakararami ang nauuna at hindi umano ang interes ng iilan. No. Ang paratang na ginawa ito para palabasing pabor lamang sa ilang pribadong ari-arian ay paninirang political daw na wala umanong basihan. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? No? Kasi yung katwiran, o yung dahilan. No? O yun yung sinasabi, no, ng mga Villar. No? Itong dating Senator Cynthia Villar, mga kababayan. Diba? Maniniwala po ba kayo doon? Ito pa, Bubuo ng task force ang ombudsman na tututok lang sa papel ni Senador Mark Villar sa mga anomalya sa flood control projects noong DPWH Secretary pa siya. Iniimbestigahan na rin ang posibleng papel ni na dating Senate President Escudero at dating Speaker Romualdez sa mga pagsisingit sa national budget. Nakatutok si Salima Refran. Isang bagong task force ang bubuuin ng Office of the Ombudsman at ang tututukan lamang nito ang investigasyon kay Senador Mark Villar kaugnay ng mga maanomalyo umanong flood control projects. Partikular ang pagiging kalihim niya noon ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Because it did not start the last 2 years. It started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous leaps and bounds. Titignan din daw, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kung nakinabang sa mga proyekto ang mga ari-arian ng pamilya ni Senator Villar. Kaya kasama rin sa iimbestigahan ang kanyang inang si dating Senador Cynthia at kapatid na si Senador Camille Villar. Tinukoy ni Remulla ang mga proyekto sa baluarte nilang Las Piñas at kalapit na Bacoor, Cavite. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Dinaanan ng river. There were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh, pag tigarong ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall, tanong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. We're not limiting Sa pool. our investigation to the misuse of funds, but those who benefited from this illegal use of funds. Patuloy namin kinukuha ang panig ng mga Villar. Ang sabi rin ni Remulla, kailangang may managot na leader ng Kongreso sa pagkakapasa ng national budget na napakaraming insertions. Ang iniimbestigahan niya, sina dating Senate President Chis Escudero at si dating Speaker Martin Romualdez. Kung hindi man daw kriminal, kapabayaan ang nangyari. Pero hindi pwedeng walang sisihin sa kanilang dalawa. All the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations, all of them will be used
in putting up the theory of gross excusable negligence. They were able to come up with that budget which included insertions and which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely, nobody can be completely blameless for that. Si Escudero, idinawit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. We have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Si Romualdez dapat managot, sabi ni Remulla, dahil siyang pumili kay dating Representative Zaldico, ang tinuturong pasimuno ng mga budget insertions bilang chairman noon ng House Appropriations Committee. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Zaldico. Everybody knows that it is the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. Hinihingi Ano masasabi po ninyo dyan mga kababayan, no? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.